Dito napatunayan ng one of the best Asian NBA player na si Jeremy Lin na makakapasok sa NBA si Kai Sotto at bulky Kai asahan sa FIBA Asia Cup Championship. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Ilang buwan na nga nakakalipas simula nang mangyari ang malaking dagok para sa ating Wool National Team basketball scene. Maliban kasi sa biglang shutdown ng Gilas sa loob lamang ng isang buwan, ay nawalan pa tayo ng isa sa pinakaimportanteng malalaro sa ating pambansang kupunan. Ito nga ay si Kai Sotto. Dahil sa matinding injury na kanyang natamo sa pagsisimula ng taon, ay magiging mahaba ang pahinga ni Kai bago makabalik sa ating national team. ACL kasi ang naging injury ni Kai Ju, isa sa pinaka-common na injury ng mga basketball players, pero isa rin sa mga injury na matagal ang proseso ng pagpapagaling. 6 to 9 months ang healing process ng ganitong injury, depende sa pangangatawan at edad ng isang manlalaro. At dahil nga isa si Kai sa mga main man ng ating pambansang kupunan, kung kaya't apektado lahat ng mga plays ng ating team sa pagkawala nito. Though hindi natin minamalit ang Wool squad, pero ang kawalan ng Kai sa Gilas ay tila napilayan tayo literal sa opensa at depensa, lalo na sa mga malalaking mga opponents. Pero hindi nga lang ang kawalan ng opportunity na ilaban ng bansa ang nawala kay Kai, kundi pati na rin ang mas magang tsansa niya sana na makapasok sa NBA ay nawala din. Yes, syempre since injured si Kai na dapat ay lalaro sa paparating na NBA Summer League this year, ay mukhang bahagyang lumabo. Even yung mga NBA scouts sa interes ay medyo didistansya na muna dahil nga nakapahinga ang ating pambato. Kaya naman maraming nagsasabi na hindi na makakapasok si Kai sa NBA. At ang masakit pa nga dito ay karamihan na yung mga kababayan natin mismo gamit ang mga dummy accounts. Well, para lang sa hindi pa nakakaalam ay bago ma-injured si Kai ay tangan nito ang numero 1 spots para sa mga top performers sa FIBA Asia, kung saan ay dinomina pa nito ang ilang mga NBA prospect ng Australia at New Zealand. Kaya hindi na skills ang main point dito kundi ang injury talaga. At bilang patunay ay eto mula mismo sa bibig ng legit NBA player na nakakasama niya noon sa kampo ng NBA G League ang nakakita ng potensyal ng ating pambato sa NBA. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Ito nga yung one of the best Asian NBA player na si Jeremy Lin. Sa isang interview nito lang ay naitanong ng Pinoy media kay Lin ang tungkol kay Kai. Ayon sa 9-year NBA veteran ay may tsansa sa NBA si Kai Sotto. He definitely has time, and I just hope he recovers from, and it gets healthy and everything is smooth going forward. Punto pa ni Lin tulad ng nangyari sa 76ers forward na ito na nagpakitang gila sa mga international games ay posibleng maging way din ng FIBA sa pagpasok ni Kai sa NBA. At para sa ilang hindi pa nakakalam kung bakit kilala ni Jeremy Lin si Kai Sotto at alam nito ang kapabilidad ng ating pambato sa laro ay dahil minsan na rin naging parte si Jeremy Lin ng bagong pathway program noon ng NBA G League na Team Ignite, kung saan ay lumalaro noon si Kai Sotto. 2 araw daw nagkasama sa ensayo si Jeremy Lin at Kai sa Team Ignite. Kaya ang kailangan ni Kai ngayon ay idumina nga siya, kung saan ay magsisimula ang step nito sa Asia Cup Championship, kung saan ay literal na mabigat ang pagbabalik laro nito. Kahapon lang ay makikita ang bagong post ng ating pambato kung saan ay makikita muli ang mas lumaki nitong pangangatawan.